At ang subtitle ngayon ay ang pagkagambala sa pagbuo ng mundo. Kaguluhan ang pagbuo ng mundo. Para sa unang bahagi, ang salita ng buhay, gaya ng nakikita ninyo, ay nagmula sa Nehemias, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 6. Nehemias, Kabanata 4, versikulo 1 hanggang 6. Babasahin ko na ito para sa iyo ngayon. Nangyari nga, nang marinig ni Sanbalat na aming itinatayo muli ang mundo, siya'y naggalit ng husto at pinuya ang mga Judeyo at siya'y nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng mga mayayaman ng Samaria at nagsabi, ano ang ginagawa ng mga mahihinang Hudyong ito? Ibabalik ba nila ito? Mag-aalay ba sila ng sakripisyo? Matatapos ba ito sa isang araw? Maibabalik ba nila ang mga bato mula sa alikabok maging ang mga nakapali? Ngayon, si Tobias, ang mga Amonita ay malapit sa kanya at sinabi niya kung ano sila. Ano? Pasensya na, kahit ang ginagawa nila, kung may sora na tatalon dyan, masisira niya ang mga batong gawa nila. Dinggin mo ang aming Diyos kung paano kami hinahamak. Ibalik ang kanilang kadustaan sa sarili nilang mga kamay at isuko sila para sa pandarambong sa lupain ng pagkabihag. Huwag mong patawarin ang kanilang kasamaan at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat pinanghinaan nila ng loob ang mga tagapagtayo, kaya't itinayo natin ang mundo at ang buong mundo ay pinagsama-sama upang mabawasan ang taas nito sa kalahati, sapagkat ang mga tao ay may hangaring magtrabaho. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Tama. Kaya sa pamamagitan ng mga banal na kasulatang ito, nais nating pag-usapan ang kaguluhan sa pagkakagawa ng mundo. Kaya bago yan, balikan natin ang mga numerong ito, ilang taon na nakalipas, di ba? Kaya ngayon ay naaalala natin ang isang bagong numero, tama ba? Kaya ang templo ni Solomon ay nawasak noong 586 BC, tama ba? At pagkatapos ng 70 taon, di ba? Muling itinayo ang templo ni Zerubaba, tama? Muling itinayo ang templo ni Zerubaba. Ayan, ng 516 BC. At kahit na muling itinayo ang templo, ang mundo, ang mga pintuan, at ang tarangkahan, ay hindi pa tapos. Tama ba? Kaya ang pader ng Jerusalem, ang lungsod, ay natapos noong 444 BC. Tama, noong 444 BC na tumagal ng humigit kumulang 72 taon mula nang makumpleto ang templo. Tama? At kung titingnan natin ang Nehemias, Kabanata 6, versikulo 15, Nehemias 6:15, sinasabi nito na ang pagtatayo ng pader at ng pintuang daan ay umabot ng humigit kumulang 52 araw. 52 na araw. Kaya parang mabilis lang, di ba? Sa aking sariling pananaw, ang 52 araw na konstruksyon ay tila isang napakabilis na panahon para ganap na maayos at muling maitayo ang pader at ang gate. Gayunpaman, tulad noong panahon ng muling pagtatayo ng templo, may mga kaguluhan at hadlang, tama ba? Sa pagbuo ng mundo, may mga kaguluhang panlabas at kaguluhang panloob, tama ba? Mayroong panlabas na kaguluhan at panloob na kaguluhan. Kaya ngayon, gusto naming pag-usapan ng tungkol sa gusto kong pag-usapan ng panggugulo mula sa mga tao sa labas ng komunidad, hindi ba? Panggugulo mula sa mga tao sa labas ng komunidad. Kaya panlabas na kaguluhan. Gaya ng, alam mo, ito ang panahon na naghahari ang imperyo ng Persya. Tama ba? Kaya kahit na maraming rehiyon at maraming iba't ibang lugar ang nasa ilalim ng imperyong Persano o pamamahala ng Persya, tama ba? Pero ayaw pa rin nila ng iisang tribo o isang lugar para umunlad o isang lugar para lumakas o magkaroon ng muling istrukturang mundo o ang lugar na muling itinayo dahil maaari itong magbigay sa kanila ng kapangyarihan o lugar ng pagtitipon o sentro ng pagtitipon. Tama ba? At kapag nagsimula ang mga tao, nagsama-sama, kung ano nangyari, nagiging kapangyarihan ito. Tama ba? Hindi lang para sa Imperyong Persyano, di ba? Kaya syempre, hindi nagustuhan ng namamahalang lupong na ito ng Imperyong Persyano ang mga ganitong bagay, di ba? Dahil gaya ng sabi ko, maaari silang bigyan nito ng kapangyarihan at kapag mayroon silang kapangyarihan, kapag mayroon silang tauhan, maaari nilang isipin ng kudeta at palayain ang kanilang sarili mula sa kamay ng imperyo ng Persya. Tama ba? Pero pati na rin ang ibang mga tao, di ba? Halimbawa, kung tayo ay nakatira sa
Ibig kong sabihin, halimbawa lang, 'di ba? Kung nakatira tayo sa Kuala Lumpur, 'di ba? Ayaw ng mga tao nakatira sa Selangor ng ganyan. Gumaganda rin ang Kuala Lumpur dahil sa parehong paraan, 'di ba? Kahit na nasa ilalim sila ng Imperyong Persiano at pamamahala ng Persya, ayaw pa rin nilang lumakas ang kanilang mga kapitbahay dahil maaaring magdulot iyon ng gulo sa kanila sa bandang huli. O kaya naman, alam mo na, sila ang mas malakas na grupo o mas malakas na mga angkan o tao ay maaaring manamantala sa mas mahihinang tao, hindi ba? Kaya iyon talaga ang dahilan kung bakit ang mga tao sa paligid ng Jerusalem, di ba? Ang mga taong inilipat o lumipat malapit sa Jerusalem noong muling itinayo ang templo, hindi nila nagustuhan iyon, hindi ba? Dahil mawawalan sila ng kapangyarihan o otoridad dito, tama ba? Sa parehong paraan, bagamat ang templo ay muling itinayo sa pamamagitan ng biyaya ni Haring Siro at biyaya ni Haring Dario, syempre, sa panimula ay biyaya ng Diyos ng Israel. Tama ba? Gayunpaman, ang mundo ay nananatiling kaliwa kanan, hindi naggalaw, hindi naayos sa loob ng 72 taon. At mayon, ang mga taong ito, nalaman natin nung nakaraang linggo na narinig pala ito ni Nehemias, di ba? Hindi naman naayos ang gate at ang mundo, di ba? At nasunog at nanatiling parang nasunog, tama ba? At saka siya mukhang malungkot. Kaya ang mahistrado ni Haring Arthur, siyang unang pumunta para tanungin si Nehemias kung anong nangyayari, di ba? Bakit parang malungkot ka, di ba? At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nehemias ang nangyayari at pagkatapos ay natuwa at tuwang-tuwa si Haring Artaxerxes na ipadala si Nehemias upang umalis paturong Jerusalem at mamahala sa muling pagtatayo ng kaban ng mundo, tama ba? At muling pagtatayo o pagkukumpuni ng mundo at ng pinto. Kaya nga siya bumaba, 'di ba? At saka nagsimula ang trabaho. Gayunpaman, meron. Ibig kong sabihin, sinasabi ng Biblia na sila ang mga kaaway. Tama ba? Kaya nga nagkaroon ng kaguluhan, 'di ba? Gaya ng sinabi ko ngayon, pinag-uusapan natin ang panlabas na kaguluhan, tama ba? Kaya ang numero uno ay ang pagkutsa sa mga kaaway. Pinagtatawanan ng mga kaaway. Kaya may tatlong tao na kutsa sa mga tao ng Israel upang panghinaan ng loob at pag-asa ang mga ito. Tama ba? Sabi ng Biblia, tatlong tao ang pinangalanan ng Biblia. Tama ba? Si Sanbalat, ang Horonita, si Tobiat na Amonita, at ang Geshem, ang Arabo. Kung titingnan mo ang Nehemias dalama, 10, hindi ako ang sumulat nito. Pero kung titingnan mo, kaya mo lang ako. Gumawa ng konti. Tama. Sa tingin ko, mas mabuti na ito, Bima. Kaya mo namang basahin ang banal na kasulatan, di ba? Kaya, oo, kung titingnan mo ang Nehemias, dawa, 10, na hindi ko pa naisulat sa screen, di ba? At sa Nehemias 2, versikulo 11, sinasabi nito, Ngulit nang marinig ito ni Sambalat na Horonita at ni Tobias na pinunong Amonita na Gesem na Arabo ay kanilang tinuya kami at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Nagre-rebelde ka laban sa hari. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia ang pangalan ng tatlong taong ito. Siyempre, mga tagasunod sila ng tatlong taong ito. Pero sila naman ang tipo ng mga pinuno, hindi ba? Sila ang mga pinuno ng kalaban, tama ba? Kaya sila ang mga nakaaway, sabi ng Biblia. At ang lalaking si Tobias ay narito. Halimbawa, pinanghinaan ng loob ang mga Israelita na kung itatayo nila ang mundo, baka hindi ito sapat na malakas para protektahan sila. Hindi rin ito sapat na matibay para magtagal, di ba? Gaya ng mababasa natin sa Nehemias 4. Pangatlo, sabi niya, kahit makumpleto mo pa ang mundo, kung may soro, di ba? Kung may soro na lumapit at tumalon dito, masisira lang ito. Magiging masyadong mahina ito. Walang sesay na ikaw ang bumuo ng mundo, hindi ito magtatagal. Kaya ang pangungutya o pagkutya na ito sa mga tao ng Israel ay upang panghinaan ng loob sila.
Ang mundo ay hindi nabuo sa loob ng 72 taon. At ngayon, sa pangunguna ni Nehemias, tama, pinag-aaralan ng mga tao ang muling pagtatayo ng mundo o ang pagkukumpuni nito. At saka ito makalaban. Sa tingin ko, sa termino ngayon, ang masasabi natin ay sila ang gumawa ng atake sa pag-iisip. Atake sa isip, di ba? Sa palakasan, sa sino mang atleta o sa anumang laro, napakahalaga ng mental attack mentality, hindi ba? May physical na kasanayan at mayroon ding mental na kasanayan. Kaya sa tingin ko, ang unang pag-atake na ginawa nila ay isang atake sa pag-iisip at sinasabi nila na hindi mo na itatayo ang mundong ito sa loob ng 72 taon at ngayon sinusubukan mo itong gawin. Anong ginagawa mo? Ibig kong sabihin, kaya mo bang magsakripisyo para sa Diyos? Meron ka bang ganong kalaking pera, ganong kalaking materyales, di ba? At kahit pa magtayo ka kahit papano, hindi rin naman ito magtatagal, di ba? Darating ang mga tao at darating din ang mga kaaway at agad-agad nila itong wawasakin, tama ba? Kahit ang isang soro ay tumatalon dito. Sisirain lang nito ang iyong mga pagsisikap at ang iyong pagsusumikap, ang iyong dagdag na trabaho, ang iyong mga handog, at lahat ng bagay ay mawawalan lamang ng kahulugan. Iyan ang sinisikap nilang sabihin at ikalat nitong Sambalad, nina Tobias at Gesem sa mga tao ng Israel. Nakakapanghina ng loob, hindi ba? Nakakapanlumo talaga yon. Kung ilalagay natin ang sarili natin sa ganitong sitwasyon, maiintindihan natin kung gaano ito kabigat, hindi ba? Wala tayong nagawa sa loob ng 72 taon. At ngayon, kahit paano, muling nagtipon ang kanilang mga puso at muling napukaw ang kanilang galit. May sinubukan silang bago, pero sabi ng iba, hindi yun posible. May dahilan siguro kung bakit hindi mo sana nagawa iyon sa nakalipas na 72 taon, tama ba? Huwag mong subukan. Pagsasayang lang ng pera, enerhiya at kung ano-ano pa. Wala nang saysay kung gano. Ibig kong sabihin, oo, isip mo. Kung ikaw yan, di ba? Nakakapanghina ng loob at nakakadismaya nga siguro ang mga nangyayari sa atin, di ba? Kaya ang una, ang mga kaaway, ang unang ginawa ng mga kaaway ay ang atake sa pag-isip, tama ba? Pinagmalupitan nila ang mga tao ng Israel. Ang alawa, dahil hindi ito gumana, di ba? Ang Nehemias at ang mga tao ng Israel, ipinagpatuloy nila ang muling pagtatayo ng mundo, tama ba? Kaya ang ginawa nila ay ginulo ng puwersa ang mga kaaway. Nagugulo ang mga kalaban dahil sa puwersa kasi hindi gumana ang atake nila sa pag-iisip, di ba? Hindi umbra ang kanilang pangungutya. Kaya nga sila talaga ang pumunta at sa pilitang ginulo ang konstruksyon, hindi ba? Kaya kung titingnan mo ang Nehemias, Kabanata 4, versikulo 7 hanggang 8, sinasabi sa Nehemias 4, 7, 8 na nangyari ito noong sinasambala, Tobia at ang mga Arabo. Tama ba? Ang mga Arabong ito ay ang Geshem at ang kanyang mga tao. Tama ba? Nabalitaan ng mga Amonita at ng mga Asdodita na nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng mga pader ng Jerusalem at nagsimula ng sarahan ng mga sira. Galit na galit sila at nagsabuatan silang lahat upang pumunta at lumaban sa Jerusalem at lumikha ng kaguluhan doon. Kaya ngayon, ang mga kaaway na ito ay nagtitipon at nagsasama-sama ng kanilang mga puwersa at pisikal na lumalapit. Tama ba? Pisikal na pakalmahin at puwersahang guluhin ang konstruksyon. Tama ba? Sa termino ngayon, maari nating isipin kung ano. Hindi ko alam, siguro. Alam mo, kung pupunta tayo sa ilan, lungsod ng Malaysia o ilang bansa para sa Redemptive Historical Seminar, tama ba? Pero bigla na lang may lumapit na mga tao mula sa gobyerno o mula sa mga lokal na otoridad at magsabing hindi maaaling magkaroon ng seminar tungkol sa kasaysayang ng pagtubos dito. At parang hinarangan nila ito, binakuran nila ito sa paligid ng lugar ng pagpupulong at talagang pinilit nila kaming hindi makapasok, di ba? O hindi pwedeng pumunta kahit saan. Kaya ang ganitong uri ng pisikal na kaguluhan na nangyari noong mga panahon din na yun ng pagtatayo ng mundo. Dumating sila at pilit nilang ginugulo at hinahadlangan ng mga tao ng Israel mula sa kanilang muling pagtatayo at pagsasaayos ng mundo o pagkukumpuni nito. Hindi ba't ganun lang nangyari? Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila, tama ba? Nagpatuloy pa rin sila. Kaya ang ikatlong pag-atake, ang ikatlong bagay na ginawa nila, ang ginawa ng mga kaaway, ay ang pagtatangka nilang patayin si Nehemias, tama ba? Tinangka nilang patayin si Nehemias. Alam nila na si Nehemias ang pinuno
At kung wala ang pinuno, alam nila na ang bayan ng Israel o iniisip nila na ang bayan ng Israel ay magkakawatak-watak at ang pagtatayo ng mundo ay agad na matitigil. Tama ba? Kaya yun ang ginawa nila. Tinangka ng mga kaaway na patayin si Nehemias. Kaya naman sa mundong ito, ayon sa sinasabi ng banal na Biblia, ang digma ay naayos na, tama ba? Natakpan na ang mga paglabag, hindi po ba? At pagkatapos ay natapos ang pader. Hindi nila ito itinayo muli mula sa wala, inayos lang nila ito. Sinasaklaw nila ang mga paglabag, tama ka na. Kaya't natakpan ng mga sira ng mundo. Pero hindi pa napapalitan ng gate o ang mga pinto, di ba? Kaya ang ibig kong sabihin, naiisip mo itong sinaunang drama o ang pelikula na kahit malakas ang digmaan, kung bukas ang gate, kung sira ang gate, anong mangyayari? Papasok ang mga kaaway sa mga pintuang bayan at madaling sasamsam at wawasakin ang lungsod at ang mga taong naninirahan sa loob, hindi ba? Kaya kahit na natapos na ang digmaan o natapos na ang pagkukumpuni ng digmaan, ang pagkakaroon o paglalagay ng mga pinto sa tarangkahan ay napakahalaga. At ito ang panahon, ito ang sandali kung kailan nakumpleto ang kayamanan ng mundo. Pero hindi pa naman naikakabit ng maayos ang mga pinto, no? Kaya wala masyadong oras, di ba? Wala nang ganong oras para pigilan ng mga kaaway ang konstruksyong ito, hindi ba? Ito na ang huling bagay. Ang pinto ng mundo ang huling bagay na isusuot ng mga tao ng Israel. At kung kapag natapos na, tapos na, di ba? Kaya napagtanto ng mga kaaway na wala na talaga silang gaanong oras na natitira para sa kanila. Tama ba? Dahil dito, ay tinangka nilang kitilin ang buhay ni Nehemias. Kaya naman sa Nehemias 6:1 na wala sa ating screen, ay ipinapahayag na ito ang tagapag-ayos ng mundo ay tapos na. Hindi ba totoo ang sinasabing ito? Kaya ang ginawa nila ay tinawag nila si Nehemias sa isang pagpupulong. Sabi nila, Nehemias, mag-usap tayo, magpulong tayo, mag-usap tayo. At nais namin kayong imbitahan. Ayaw naming pumunta sa Jerusalem. Ngunit ayaw din naming tawagin kayo sa aming bansa o sa aming mga lugar dahil maaaring mag-alala kayo na baka may gawin kami tungkol sa inyo. Kaya magkasundo muna tayo sa isang bansang ikatlong partido, lokasyon ng ikatlong partido, at magkita-kita tayong lahat at pag-usapan ito. Kaya tinawag nila si Nehemias na matatagpuan sa kapatagan ng Ono. Kapatagan ng Ono. Gayunpaman, alam ni Nehemias na iyon ay para manghuli sa kanya, para hulihin siya, para gawin siyang bilanggo. Kaya tinanggihan ni Nehemias ang pagpupulong na ito. Tinanggihan ang alok na ito ng 4 na beses. Tama ba? Patuloy silang nagpadala ng mensahero kay Nehemias, hindi ba? 4 na beses. 4 na beses, di ba? Mag-meeting tayo. Parang makatwiran naman. Maganda pakinggan, di ba? Ngunit alam ni Nehemias sa espiritu mula sa Diyos na ito ay isang patibong. Bitag ito. Kaya tinanggihan niya ito at tinanggihan niya rin kung titingnan mo ang Nehemias 6:2, sinasabi nito na ang Sanbalat at si Gesem ay nagpadala ng mensahe sa akin na nagsasabi, halika, magkita tayo sa Shephyarim sa larangan ng o hindi. Pero plano nila akong saktan. Kita nyo? Alam ni Nehemias na balak nila itong saktan siya. At sa Nehemias 6:3-4, sinasabi nito, kaya't nagsugo ako ng mga mensahero sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit dapat tumigil ang gawain habang iniiwan ko ito at bumababa sa inyo? 4 na beses silang nagpadala ng mensahe sa akin. At ganon din ang sagot ko sa kanila sa parehong paraan. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mapa. Ito ang mapa ngayon, di ba? At ang otso na sa kasalukuyan nating panahon ay lubos na kilalang kilala at mahalagang itinuturing na natin ngayon. Tingnan ko nga. Kaparana, di ba? Ibig kong sabihin, hindi. Hindi naman importante, di ba? Kaya kung nasaan itong pulang tuldok, pulang bilog, doon naroon si Ono, di ba? At heto, hayaan ninyong gumuhit ako ng isang bagay. Narito ang Jerusalem, tama ba?
At narito si Ono, di ba? At matatagpuan sa mismong lugar na ito ang Horol. At eto ay si Ashidot. Ashidot? Tama? Ang gusto kong sabihin ay ang lugar na ito sa Ono na tinatawag na Ono ay napakalapit sa Ashidot na ito. Natatandaan mo ba yon? Itong Sambalad at pagkatapos itong Keshem. At nagtipon sila kasama ang Ashurodite. Tama ba? Ashurate. Kaya medyo malapit ito sa teritoryo ng kalaban, hindi ba? Teritoryo ng kalabang. At hiniling nila na si Nehemias ay bumaba mula sa Jerusalem patungong Ono. Maring hindi ito lubos na eksakto, pero ngayon, nung sinubukan kong tingnan ng Google, ay doon nga itinuring ng mga dalubhasang teologo na isang patag ng Orono. At medyo mahaba rin, di ba? Medyo mahaba ito. Medyo mahaba ang biyahe. At hinihiling nila kay Nehemias na huwag pumunta sa lugar ng konstruksyon. At sinabi ni Nehemias, hindi ako bababa dahil ginagawa ko ang malaking gawain. Ginagawa ko ang gawain ng Diyos. Paano ako a-absent dito at bababa para makipagkita sa'yo, di ba? Kaya hindi gumana ang buong imbitasyon, di ba? Hindi gumana ang buong imbitasyon sa eroplano ng ONO. Kaya sa ikalimang pagkakataon ay mas lalo pa nilang pinapalala, di ba? Nakakaisip pa sila ng mas masamang pakana, di ba? Binatikos nila si Nehemias gamit ang isang paninirang puri. Binukin nila si Nehemias gamit ang isang peking balita na nagsasabing, nabalitaan namin na gusto mong maging hari sa Israel pagkatapos makumpleto ang digmaan at ang pag-alis sa tarangkahan na isang lubos na pagtataksil kay Haring Altayaxis. Tama ba? Kung oo, naiintindihan namin. Kung mali ang aming pagkakaintindi, halika at ipaliwanag mo sa amin, di ba? Kung hindi, ire-report namin. Ipapadala namin ang ulat na ito kay Haring Arthur Jaxtas na malapit ka nang magrebelde laban kay Haring Artaxerxes. Alam mo kung ano ang pinaghirapan nila, di ba? Ibig sabihin, di naisip ni Nehemias na magrebelde kay Haring Arthrod, tama ba? Inalaya siya sa loob ng isang tagdang panahon upang pumunta sa Jerusalem upang tapusin ang muling pagtatayo ng pader at ng pintuang daan. At dapat siyang bumalik at maglingkod bilang maharlikang tagahawak ng kopa, tama ba? Yan ang kasunduan sa pagitan ni Nehemias at Haring Artaherjes. At ngayon, sinasabi na iyan ng mga kaaway na ito, tama ba? Nabalitaan namin gusto mong maging hari sa Israel at iyon ang dahilan kung bakit ka nagtatayo. Ang sigasig mo naman sa pagbuo ng mundo ng lungsod at ng gate, di ba? Kaya kung mali ang aming pagkakaintindi, halika at sabihin mo sa amin. Kung hindi, dadalhin na lang namin ang ulap na ito kay Haring Arthur Xerxes. Kaya isa itong lalaking itim na nang bablackmail kay Nehemias at may kasamang paninirang puri. Tama ba? Kaya yan ang nakasulat sa Nehemias, Kabanata 6, versikulo 6 hanggang 7. Nehemias 6:6-7. Doon nasusulat na ibalita sa mga bansa at si Geshemah, Kananan, ay nagsasabing ikaw at ang mga Hudyo ay nagpaplano magrebelde. Kaya nga, ikaw ang muling nagtatayo ng mundo at ikaw ang magiging hari nila ayon sa mga ulat na ito. At ikaw rin ay nagtalaga ng mga propeta upang ipahayag sa Jerusalem tungkol sa iyo na may isang hari sa Juda. At ngayon ay iuulat ito sa hari ayon sa mga ulat na ito. Kaya ngayon, mag-usap tayo ng magkasama ha. Kaya sa ikalimang pagkakataon ay sinubukan nila ang mas masamang pakanan nito kasama si Nehemias. Ngunit si Nehemias, hindi sila natitinag sa ganitong uri ng bitag. Tama ba? At siya, kapitan na gumagawa ng gawain ng Diyos. Tama ba? Kahit na may posibilidad na kahit may posibilidad na mawalan siya ng buhay, wala siyang pakialam, 'di ba? Wala siyang pakialam. Ibinigay sa kanya ang gawain. Binigyan siya ng tungkuling gawin ang gawain ng Diyos. At gusto niya rin naman talagang matapos ito, hindi ba? Gusto niyang pagtuunan ng pansin ang mahalagang bagay na ito. Kaya naman, tumanggi rin siya sa ikalimang imbitasyon. Tama? Kaya walang gumana, di ba? Walang gumana. Kaya pang-apat, ang ginawa ng mga kaaway na ito ay ang pagsuhol sa kanila. Sinuhulan ng kalaban. Pasensya na, kaya may isang pare na nagngangalang si Mayas. Si Mayas, dumating ang mga kaaway at sinuhulan ng pare
at hiniling dito na ipropesya ang kasinungalingan. Tama ba? Kasinungalingan? Ang pare ay isang pastor sa panahon ngayon, hindi ba? Pastor. Sa termino ngayon, para maantig ang puso ng isang pari o pastor, tiyak na nagsikap ng husto ang mga kaaway na ito. Tama ba? O, pera at enerhiya rito. Itinuturo nito na talagang susubukan ni Satanas ang lahat para mapapabagsak ang plano ng Diyos at ang gawain ng kasaysayan ng pagtubos. Tama ba? Tulad ng mga kaaway na ito na paulit-ulit na sumubok at nabigo, sobrang sunod na pagkabigo. Tama ba? Pero hindi titigil si Satanas ng madali, di ba? Susubukan ni Satanas na sirain ang kanyang plano, ang plano ng Diyos at ang kanyang templo. Tama ba? Susubukan ni Satanas ang lahat upang hindi makumpleto ang templo ng Diyos, upang hindi makumpleto ang salita ng Diyos. Hindi ko tinutukoy ang physical na templo at ang physical na mundo ngayon. Dahil ikaw at ako ang templo ng Espiritu Santo, na ba? Ikaw at ako ang templo para sa ating Diyos, di ba? At susubukan ni Satanas, patuloy na susubukan upang wasakin at lapastangganin ang banal na templo ng Diyos. Ikaw at ako ay magiging templo ng Diyos, tama ba? Ikaw at ako mismo ay poprotektahan ng ganap na nakumpletong mundong ito. Kaya mauunawaan natin iyan mula sa kwentong ito, tama ba? Kaya ano ang nangyari sa paring si Semayas, di ba? Ang nangyari ay nung abala ang lahat sa paggawa ng mga pinto, tama ba? Dahil ang mundo ay tapos na noon pa man. Kaya ngayon ay ginagawa nila itong gate ng pinto o ang mga pinto ng gate, tama ba? Hindi nakita ang saserdoteng si Semayas sa lugar ng konstruksyon. Kaya binisita siya ni Nehemias at tinanong, anong nangyayari? Bakit wala ka ron? Ikaw ang pari, ikaw ang pinuno ng mga grupong ito, di ba? Kaya dapat nandun ka. Dapat kang maging halimbawa at dapat magtrabaho. Dapat ikaw ang namamahala sa isang bagay, di ba? Ngunit sinabi niyang natanggap niya ang pahayag mula sa Diyos na si Nehemias ay papatayin. Kaya naman, mungkahi niya, magtago tayo sa templo ngayong gabi. Magtago tayo. Ikaw at ako sa templo ngayong gabi. Sandali lang para dumating ang mga kalaban na ito, ang mamamatay tao na ito. At alam mo na, hindi nila magawa. Hindi kita mahanap, di ba? Kaya magtago na lang tayo. Pumasok tayo sa templo at magtago. Maghintay muna tayo ng sandali hanggang sa tuluyang mawala ang panganib. Hindi ba ganun iyon? Hindi ba parang maayos naman ang lahat? Hindi ba parang talagang makatuwiran naman ang ganitong desisyon? Hindi ba? Ibig kong sabihin, talagang nanalangin ng pare tungkol kay Nehemias at bigla na lang siyang nakatanggap ng revelasyon at sinabi niyang magtago tayo. Dahil ang templo ang magiging huling lugar na maaring tingnan nila, di ba? Kaya magtago tayo. Pumasok tayo sa templo at magtago sa loob nito. Ano bang meron? Gayunpaman, muling tumanggi si Nehemias at sinabing, sino ako na dapat akong tumakbo para sa aking buhay habang ginagawa ang gawain ng Diyos, tama ba? Yan ang pananampalataya ni Nehemias. Sino ako kung mawawalan ako ng pananampalataya? Ibig sabihin, kung mamatay ako ngayon, mawawala rin ito sa akin. Kung dumating ang mamamatay tao, hayaan mo siya. Itutuloy ko ang gawain ng Diyos. Patuloy akong magtatrabaho para sa Diyos, hindi ba? Pero ngayon, ipapaliwanag ko ng maigi ang buong plano upang pumasok tayo sa loob ng templo at pansamantalang magtatago muna doon sandali. Mali yun. Hindi yun ayon sa Biblia. Para mahuli si Nehemias, hindi ba? Yon ay para hulihin si Nehemias. Kaya hayaan ninyong basahin ko ang kasulatan kung anong nakasaad doon. Nehemias 6:10-11, sinasabi nito, at nang ako'y pumasok sa bahay ni Semayas, na anak ni Delias, na anak ni Mehetabel, na nakukulong sa bahay, sinabi niya, magpulong tayo sa bahay ng Diyos, sa loob ng templo, at ating isara ang mga pinto ng templo, sapagkat sila'y paririto upang patayin ka, at sila'y paririto upang patayin ka sa gabi. Pero sabi ko, dapat bang tumakas ang isang lalaking tulad ko, di ba? Kaya sinasabi niya na sino ba ako? Natatakbo ako para sa buhay ko, di ba? Ginagawa ko ang gawain ng Diyos. Ay hayaan na natin. Hindi ako takot na mapatay. Hindi naman ako takot mamatay, di ba? Ipagpapatuloy ko lang ang gawain ng Diyos. At sinabi niya, maaari bang pumasok sa templo ang isang taong gaya ko
upang iligtas ang kanyang buhay. Hindi ako papasok. Sa tingin ko, kailangan nating maintindihan ang bahaging ito. Maaari bang pumasok sa templo ang isang taong gaya ko upang iligtas ang kanyang buhay? Ang templo ay ang lugar, lalo na ang panloob na bahagi ng templo, ay ang lugar kung saan tanging ang libita, ang saserdote lamang ang maaaring pumasok, hindi ba? Kaya hindi si Nehemias ang Levita, bagamat siya ang pinuno noong panahong iyon, hindi siya ang Levita. Kaya hindi siya pinayagang pumasok o magtago sa templo o sa loob mismo ng templo. Tama ba? Kaya ang sinusubukang gawin ni Semayas ay humihiling siyang gumawa ng isang bagay na ilegal para kay Nehemias, tama ba? Maganda pakinggan pero illegal yon. Hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yun naaayon sa batas ng Diyos. Tama ba? At sabi niya, ayos lang, paparating na ang mga kalaban, di ba? Kailangan mong iligtas ang buhay mo, di ba? Lumabag sa batas ng isang beses, di ba? May intindihan din ng mga tao, huwag kang magangalan. Pumasok tayo at magtago sa templo. Ngunit sinabi ni Nehemias, hindi ko gagawin. Hindi ako Levita, hindi ako makakapasok, di ba? Kung lumabag ako sa batas, kung lalabagin ko ang batas, mas mabuti pang namatay na lang ako sa labas, di ba? Pero dahil alam niya, 'di ba? Alam niya na kung papasok siya, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng tsismis, magkakaroon ng ang mga iskandalo at may balita na pumasok daw itong si Nehemias sa templo. Tama ba? Siya talaga ang lumalabag sa batas. Hindi ba tama? O pwede ring ibang kwento na alam mo naman kung bakit tayo lahat nagtatrabaho samantalang isinasapanganib natin ang ating buhay at nagtatrabaho sa labas, di ba? Nagtago ang pinunong si Nehemias. Nagtago sa templo. Anong klaseng leader yan, di ba? Ang ibig kong sabihin, pag-isipan mo. Kung sakaling dumating ang mga kaaway at pumatay sila, hindi ba't papatayin din nila ang iba pa? Kung mga kaaway, kung may labanan, tama ba? Sasabihin ba nila, ikaw ba si Nehemias? Kung hindi, umalis ka na, ligtas ka na, gagawin ba nila ito? Hindi, papatayin nilang kahit sino, lahat ng dadaan, di ba? Kaya ang pag-iwan sa mga tao ng Israel sa labas at pagtatago lamang ng kanyang sarili sa templo ay maaaring maging dahilan upang talikuran ng mga tao si Nehemias. Hindi ba't sinasabi nito na ikaw ang teking pinuno? Tama ba? Hindi ka naman mapagkakatiwala ang leader, di ba? Iniwan mo kaming mag-isa sa labas at iniligtas mo lang ang buhay mo. Kaya dahil dyan, sinabi ni Nehemias, hindi magandang ideya na pumasok o magtago sa loob ng templo. Kaya nakasulat na iyon. Yan ay nakasulat sa bersikulo 12 at 13. Kaya eto na, oo, Nehemias 6:12 at 13. Sabi nito, saka ko napagtanto na tiyak na hindi siya isinugo ng Diyos, hindi ba? Kaya ang kapahayagan ay hindi nagmula sa Diyos. Naintindihan niya matapos siyang manindigan at sabihing, hindi, ayon sa aking pananampalataya, hindi iyon ang gagawin ko, 'di ba? Hindi ako magtatago sa loob ng templo. Pagkatapos ay ipinahayag ng Diyos kay Nehemias na ang paghahayag na iyon ay hindi talaga nagmula sa Diyos. Tama ba? Aha. Ngunit binigkas niya ang kanyang propesiya laban sa akin dahil kinuha siya ni Tobaya at Sambalot. Tama ba? Sinuhulan nila siya. Tinanggap siya para sa kadahilanang ito. Para baka matakot ako, di ba? Sa pamamagitan ng isang pare na nagsasabing nakatanggap ako ng isang pahayag mula sa Diyos kahapon at papatayin ka ngayon. Sino ba naman sa mundo ang hindi matatakot, di ba? Sino ba naman sa mundo ang hindi matatakot? Kaya si Nehemias. Ang unang dahilan ay upang matakot si Nehemias. Kaya hindi sila makagalaw, hindi makapag-isip ng maayos. Pangalawa, kumikilo sila ng naayon. At ang kasalanan ay nangangahulugang pagpasok sa templo. Hindi siya ang Levita, tama ba? Kaya't pumasok sila sa templo para magkaroon sila ng masamang ulat at masisisi nila ako. Tama ba? Kaya nila. Ipinakalat ng mga kaaway na sina Tobaya at Sambalakuru ang balitang, alam mo ba, nilabag ni Nehemias ang batas, tama ba? At iniwang ka ni Nehemias mag-isa sa labas, di ba? Kaya yun ang dahilan. At ganun na ang naging tugon ng Diyos. Iyan ang mismong ipinahayag sa kanya ng Panginoon matapos niyang tanggihan ang kanyang naisip na ideya ng pagtatago sa loob ng templo. Alaga?
Hindi lang ang ating Diyos ang gumagawa ng maraming pagsisikap upang iligtas tayo, kundi pati na rin si Satanas ay gumagawa ng maraming pagsisikap upang pabagsakin tayo, hindi ba? Napakaraming hakbang at napakarami ring pagsubok ng pagsubok. Kaya panglima, ito ang huling panglima. Itinanim ng mga kaaway ang kanilang mga tao. Itinanim ng mga kaaway ang kanilang mga tao. Kaya ang nangyari ay sa wakas ay natapos na ang mundo. Natapos na ang mga pinto ng gate. Yun lang, di ba? Yan ang layunin. Yun ang target, hindi ba? Nakumpleto na rin ang buong mundo at ang mismong pinto. Kaya ito ang panahon na dapat sumuko si Satanas o ang kaaway. Talo tayo, di ba? Yun ang panahon na, Nehemias, di ba? Sinubukan namin, pero hindi kami nanalo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi kailanman tumigil ang mga kaaway. Hindi tumitigil ang mga kalaban. Ang ginawa nila ay dahil hindi na nila napigilan ang pagbuo ng mundo mula noon, ang ginagawa nila ay itinanim nila ang kanilang mga tao sa bayan ng Diyos sa komunidad ng mga Hudyo. Tama ba? Sa pamamagitan ng kasal ng kaginhawahan. Kasal ng kaginhawaan, tama. Kaya ang ginagawa nila ay si Tobia ay naging manugang ng isa sa mga kilalang Hudyo na nagngangalang Shekana na anak ni Ara. Shekana, tama. At ang anak ni Tobia na nagngangalang Jehohanan, tama ba? Siya ay naging isa ring manugang ni Mesulam ama. Ang ginagawa nila ngayon ay sinusubukan ng mga kaaway na ito na makialam at makipag-asawa sa mga tao ng Israel. Sino ang mga ito na sina Sekana at Mesulam? Sila ang mga pinuno ng komunidad na ito noong panahong iyon. Sila ang mga pinuno ng komunidad na ito noong panahong iyon. Kaya ano ang nangyari kina Shekina at Mesulam? Mga pinunong ito ng mga tao sa Israel. At sinabi nilang, si Tobia, manugang ko na siya ngayon, di ba? Manugang ko siya, di ba? Patawarin mo siya. Kalimutan mo na lang yung ginawa niya dati, ha? At sana maging mapayapa ka na lang sa kanya. Pamilya ko na siya ngayon, di ba? Ganyan ang ginawa nila Tobias at ng kanilang mga kaaway. Basahin natin ang Nehemias Kabanata 6, versikulo 16 hanggang 18 na nagsasabing, nang mabalitaan ito ng lahat ng aming kaaway at nakita ito ng mga bansang nakapaligid sa amin, nawalan sila ng tiwala sa sarili dahil kinilala nila na ang gawain ito ay natapos din sa tulong ng ating Diyos. Noong mga panahong iyon, maraming liham ang dumarating mula sa mga maharlika ng Huda kay Tobia. At ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila sapagkat marami sa Juda ang nanumpa sa kanya dahil siya ay manugang ni Shekina na anak ni Ara at ang anak nitong si Jehohanan ay nagpakasal sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Brike. Tama ba? Ibig kong sabihin, gagawin mo ba? Alam natin na sina Tobias, Sabalat at Geshem, sila ang tatlong pinakamalaking kaaway ng panahong iyon. Tama ba? Gagawin mo ba? Ibig kong sabihin, gaano man sila kayaman, kung apopiya, tatanggapin mo ba sila bilang manugang mo o ang mga biyenan mo o ang mga biyenan mo? Sa tingin ko, iyon na ang huling bagay na hinding-hindi natin gagawin, di ba? Hinding-hindi natin iyon magagawa. Hindi tayo kailanman magpapakasal sa ating mga kaaway, hindi ba? Pero makikita mo na ang mga tao ng Israel, ang kalagayan ng mga tao ng Israel noong panahong iyon, pagkatapos nilang magtayo, ay nagawa ang lahat, tama ba? Hindi sila nag-alinlangan na magpakasal at maging isang biyenan sa pinakamatinding kaaway ng panahong iyon. Hindi lang Tubaya, Sambalat, di ba? Si Sanbalat ay nag-asawa ng isang pamilya ng mga mataas na saserdote. Mas malala pa yun, di ba? Ang pangalan ng mataas na saserdote ay Eliashib o Elias. At ang apo niya ay ikinasal sa anak na babae ni Sambalat. Tama ba? Ang mataas na saserdote. Levita na ito ngayon, diga? Ang anak na babae, ang apo ng mataas na saserdoteng si Eliashib. Tama ba? Kasal sa anak na babae ni Sambalat. Kaya ngayon, nakikita mo na ito ang mga maharlika, ito marahil ang mga matatanda, tama ba? Ito ang mga pinuno ng komunidad na iyon. At sina Tobaya at Sambala ay naging mag-iina na, hindi ba? Kaya sino ba naman ang makakapagsabi ng masama tungkol kina Tobias at Sambala, di ba?
at ang dahilan kung bakit sila nagpakasal sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang taong ito na sa komunidad ng Israel ay dahil gusto nilang makontrol sila. Gusto nilang kontrolin ng mga tao, di ba? Gusto nilang ikalat ang balitang ito na hindi sila nagtagumpay upang ihinto ang pagbuo ng mundo. Pero ngayon, nasa loob na sila at ikinakalat nila ang kaugalian o kapaligirang ito o ang balita tungkol sa Diyos, mga tupa at lahat na. Tama ba? Hindi mo kailangang maging masyadong malapit sa Diyos. Hindi mo kailangan maging ganong katapat sa Diyos. Hindi mo naman kailangang sundin lahat ng batas ng Diyos, di ba? Magalala, ayos lang naman, di ba? At saka dahil sila ang pamilya ng mga makapangyarihang taong ito sa komunidad na ito, di ba? Naimpluwensyahan nito ang lahat ng tao sa Israel. Hindi muna natin pag-uusapan yan mayon. Baka sa susunod na lang. Ngunit si Tobia ay binigyan ng isang silid sa templo. Maniniwala ka ba? Hindi ginawa yun ni Nehemias. Pumasok, hindi pumasok sa PM. Ang templo para itago ang sarili niya dahil hindi siya Levita, hindi ba? Pero si Tobia ay binigyan ng isang silid ng sala, ng silid na maaari ng lisanin. Isa sa mga silid na dapat sana'y gagamitin ng pare ay ibinigay sa kanya upang doon siya tumuloy. Maniniwala ka ba? Yun ang nangyari. Pumasok si Tobia. Ibig kong sabihin si Tobia ay may bahay sa templo. Tama? Kaya sa tingin ko wala ito dito. Pero kung titingnan mo ang Nehemias 13:28, sinasabi nito tungkol sa pagiging Elias. Ang mataas na saserdote ay ikinakasal sa pamilya ni Sambala, tama ba? Kaya ang konklusyon para sa araw na ito ay ang kaguluhang ito ng ating kaaway ay magpapatuloy hanggang sa huli, tama ba? Ang panggugulo ng ating kaaway ay magpapatuloy hanggang sa huli. Maganda ito at perpekto. Nakakagaan ng loob at nakakabuti ito. Sa tingin ko, kung si Satanas o ang ating mga kaaway ay titigil sa puntong siya ay natalo. Tama ba? Kapag natapos na ang digmaan, kung titigil si Satanas, kung titigil ang mga kaaway sa panggugulo o paghabol, magiging tunay na perpekto at kaibig-ibig ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mensahe ngayon, ipinapakita sa atin ng Diyos na hindi ito mapipigilan ng ating mga kaaway. Kahit na matapos ang digmaan, patuloy pa rin silang papasok sa atin. Pilit nilang sinusubukang isagawa ang mga bagay na itinuturing na marumi, tama ba? Talagang sinusubukan nilang gawin iyon. Dapat nating palaganapin ang ating pananampalataya, hindi ba? Kung hindi nila napigilan ang espiritual na templo, ang espiritual na mundo na maitayo, papasok sila sa atin. Tama ba? At papasok sila mula sa loob. Sinusubukan nila kaming lituhin at sirain ang aming pananampalataya. Kaya kung titingnan mo, ang 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8, sinasabi rito, kayo'y maging mapagmatyag, maging mapagbantay. Ang inyong kalaban, ang Diablo, ay parang liyong gumagala at naghahanap ng masisila. Hanggang kailan? Hanggang sa huling minuto. Hindi lang isang oras na alam mo, hinahanap na iyon. At wala masyadong pagkain, wala masyadong kaluluwa na kaya kong lamunin, di ba? Sige, itigil na natin ko. Hindi niya gagawin yun. Ang diablo na ito ay patuloy na aali-aligid at patuloy na gugulong, patuloy na maghahanap ng malalamon hanggang sa huling minuto. At kapag umabot na sa dulo, di ba? Ito ay nagiging mas mahirap at mas mahirap at mas malala at grabe, mas malalak. Dahil kung titingnan mo ang pahayag 12:12, sinasabi nito, kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong nananahan dyan, sa lupa at sa dagat. Sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyo na may malaking puot, sa pagkakaalam niya na maiking panahon na lamang meron siya. Tama ba? Kaya pagdating sa katapusan ng panahon, tama ba? Ang wakas ng mga wakas na si Satanas, ang diablo, ay gagawa ng mas matinding tukso. Magdudulot pa ito ng mas matinding paghihirap, mas mahirap pa. Hindi tukso at sedisyon nam. Hindi magiging mas madali.
Ang paraan ng pag-unawa ayon sa Biblia ay habang natatapos ito, tama ba? Ang tukso at ang pag-atake nito ay lalong titindi ng titindi, tama ba? Pahirap ng pahirap. Kung titingnan mo ang Mateo 24:24, wala itong nakasulat sa screen. Babasahin ko ito para sa'yo sapagkat may lilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang iligaw kung maaari. Maging ang mga hinirang, maging ang mga hinirang, maging ang isa na ang templo, espiritual na templo ay natapos na, naitayo na. Kahit yung isa na ang espiritual na mundo ay naitayo na, tama ba? Kung maaari, patuloy silang magsisikap na kumatok sa pinto at patuloy silang magsisikap na pasukin ng iyong templo, ang iyong mundo. Sila, susubukan kanilang pabagsakin, pabagsakin kami. Hindi natin dapat malaman yan. Iyan ang taktikang gagamitin ni Satanas. Iyan ang eksaktong taktikang gagamitin ng mga kalaban. Hindi ba? Kaya anong gagawin natin? Tama? Ipinakita sa atin gayon ni Nehemias na hindi siya kailanman natinag, kundi patuloy na ginawa ang gawain ng Diyos na isinapanganib ang kanyang buhay. Tama ba? Wala siyang pakialam kung mawala ang buhay niya. Wala siyang pakialam sa buhay mo. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Pero ang gawain lang ng Diyos ang pinagtuunan niya ng pansin, di ba? Ito ang aking tungkulin. Kaya patuloy ko itong gagawin, hindi ba? Kung ang Diyos ang siyang nagplano para sa akin na mamatay na yon, sana nga mangyari na lang. Hindi mahalaga. Ipagpapatuloy ko lang ang gawain ng Diyos. At nang piliin niyang gawin ito, nang piliin niyang huwag pumasok sa templo para sa kanyang sarili, iyon ang panahon na inihayag ng Diyos ang lahat kay Nehemias, tama ba? Diyos, inayagan siyang malampasan ng patibong, tama ba? Pinahintulutan siya ng Diyos na maunawaan ang paghahayag na mali ang paring si Simayas na ipinatawag. Kasinungalingan nga ba? Kaya paano natin ito mas malalagpasan? Ang tukso at ang pag-ataking ito na lalong tumitigas at lalong lumalakas at lalong lumalakas. Kailangan nating magtuon sa gawain ng Diyos, tama ba? Kailangan nating mag-focus sa trabaho. Kung mawawalan tayo ng focus sa gawain ng Diyos, magiging madali para sa atin na, alam mo na, magpalipat-lipat at maimpluwensyahan ng mga salita ng mga tao. Ayos lang naman na hindi magsimba, di ba? Hindi naman ayos yon, di ba? Siyempre, hindi tayo makakapuntang layon, di ba? Hindi ko sinasabing dapat tayong lahat umalis ngayon sa oras ng FMCO. Hindi ko sinasabi. Pero kapag isinabuhay na natin ito, kapag pinayagang bumalik sa simbahan, hindi na natin dapat isipin pa yon. Ayos lang naman na hindi pumunta sa simbahan, di ba? Hindi to ayos. Kahit kailan hindi naging maayos, di ba? Ginagawa lang namin ito dahil sa mga pangyayari. Ginagawa lang natin ito dahil binigyan tayo ng Diyos ng espesyal na biyaya sa pagkakataong ito, tama ba? Pero kapag itinaas na, di ba? Kapag dumating na ang panahon na maaari na tayong bumalik sa simbahan at physical na magtipon-tipon sa santuario, dapat ba sa lahat ng ating pagsisikap, di ba? Dapat tayong magtuon sa gawain ng Diyos. Dapat tayong mag-focus sa paghahatid ng salita ng Diyos at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na kapag ginawa natin ito, gaya ng pagpapala at pagprotekta ng Diyos kay Nehemias sa mga patibong na ito, naniniwala akong poprotektahan din tayo ng Diyos mula sa mga patibong ng lahat ng kaaway. Amen? Naway sumainyo ang ganitong pagpapala at mapasasimbahan ng tipan ng Panginoon. At higit pa rito, dalangin ko naway ang simbahan ng tipan ng Panginoon at sino mang sasali sa online na pag-aaral ng Biblia na ito ay maging mga taong nakatuon sa gawain ng Diyos. Amen?